Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 4. Karapatang sibil at ang mga kaakibat na tungkulin. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa karapatang sibil at mga kaakibat na tungkulin. Mga layunin. Una, natatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Pangalawa, naipapaliwanag ang karapatang sibil. Pangatlo, natutukoy ang mga kaakibat na tungkulin ng isang mamamayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Scan me. I-scan ang QR code upang ma-access ang music video na bawat bata ng Apo Hiking Society. Matapos mapanood ang music video, ay sagutan ang mga tanong. Una, ano ang diwa na nais ipaunawa ng awit? Pangalawa, batay sa awit, ano ang mga karapatan ng isang bata? Pangatlo, paano dapat pangalagaan ang karapatan ng bawat bata? Interpicture. Paano to? Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga gabay na tanong. Mga gabay na tanong. Una, ano ang nais ipahiwatig ng mga sumusunod na larawan? Tama! Ipinahihiwatig ng mga larawan ang karapatan ng bawat mamamayan, lalo na ng bata, na pinangangalagaan ng batas ng bansa. Ipinapakita ng mga ito na may mga batas na nagtatanggol at gumagabay sa karapatan ng bawat isa. Pangalawa, bakit ang mahalaga na mabatid ng isang batang tulad mo ang mga karapatan at tungkulin bilang isang mamamayan? Magaling! Mahalaga na mabatid ng isang bata ang kanyang mga karapatan at tungkulin upang malaman niya kung ano ang nararapat para sa kanya at kung ano rin ang inaasahan sa kanya bilang kasapi ng lipunan. Pangatlo, paano mo isinasagawa ang iyong mga karapatan at tungkulin? Mahusay! Isinasagawa ko ang aking mga karapatan sa pamamagitan ng pagsasabi ng aking pangangailangan at paggalang sa karapatan ng iba. Ginagampanan ko naman ang aking mga tungkulin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at paggawa ng mabuti sa bahay at paaralan. Ikalawang araw.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kwento mo yan eh. Paano to? Pag-ugnayin ang mga larawan upang makabuo ng kwento. Para sa unang larawan. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Word anagrams. Paano to? Mula sa salitang mamamayan, karapatang sibil at tungkulin ay bumuo ng iba pang salita mula rito. Mamamayan, karapatang sibil at tungkulin. Nakabuo ka na ba ng mga salita mula rito? Magaling. Bayan. Sibil. Karapatan. Panagutan. Pamayanan. Mayaman. Mga gabay na tanong. Una, ano ang inyong napansin sa mga salita na nabuo mula sa ating paksa? Magaling! Napansin ko na ang mga salitang nabuo ay may kaugnayan sa karapatan at tungkulin ng pagiging mamamayan. Pangalawa, ano ang kahulugan ng mga salitang nabuo? Mahusay! Ang mga salitang nabuo ay tumutukoy sa ideya na ang bawat mamamayan ay may mayaman o malawak na karapatan. Ngunit kaakibat nito ang tungkulin at pananagutan sa pamayanan o bayan, lalo na kapag lumabag sa mga karapatang sibil. Pangatlo, may mga salita ba na magkakaugnay? Magaling! Opo, may mga salitang magkakaugnay dahil lahat ng ito ay umiikot sa paksa ng mamamayan, karapatan at tungkulin. Ikatlong araw. Unang aralin. Karapatang sibil at ang mga kaakibat na tungkulin. Paghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pamprosesong pag-unawa. Ano ang ibig sabihin ng karapatang sibil? Tandaan, ang karapatang sibil ay nauukol sa pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay.
Narito ang mga halimbawa ng karapatan. Karapatang mabuhay. Karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Magkaroon ng tirahan at ari-arian. Magkaroon ng pantay na proteksyon ng batas. Karapatan sa hindi makatuwirang pagdakip at paghahalughog. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto. Tukuyin kung karapatang sibil ang inilalarawan ng mga pahayag. Isulat ang bet kung karapatang sibil at eme kung hindi. Una, magsalita at ipahayag ang sarili. Ano ang tamang sagot? Ito ay bet. Pangalawa, makaboto at maiboto sa halalan. Ang sagot ay eme. Pangatlo, karapatang mabuhay. Ang sagot ay bet. Pang-apat, pumili ng propesyon at hanap buhay. Ang sagot ay bet. Panglima, pumili ng relihiyon. Ito ay bet. Pang-anim, magkaroon ng tirahan at ari-arian. Ang sagot ay bet. Pang-pito, gumanap ng tungkuling pampubliko. Ang sagot ay eme. Pang-walo, magkaroon ng mabilis na paglilitis. Ang sagot ay bet. Pang-siyam, magpetisyon. Ito ay bet. Pang-sampu, proteksyon laban sa sapilitang paglilingkod. Ang tamang sagot ay bet. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikalawang aralin, ang mga karapatang sibil at tungkulin ng isang mamamayan. Paghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pamprosesong pag-unawa. Ang bawat mamamayan ay may karapatang pinangangalagaan ng Estado at ginagarantiya ng saligang batas. Mahalaga na maunawaan na ang mga karapatang ito ay hindi absolute, kaya may kaakibat ito na tungkulin. Graphics connection. Paano to? Suriin ang mga karapatan na ipinapakita sa graphics at sabihin kung ano ang kaakibat na tungkulin ng mga ito. Para sa unang graphic,
Ang ipinapakita ng graphic ay tungkol sa kalayaan na magsalita at magtipon-tipon. Ano naman ang tungkulin ng mga mamamayan? Magaling. Gamitin ang kalayaan ng may paggalang, hindi para manira, maghasik ng gulo o lumabag sa batas. Pangalawa, ito ay nagpapakita ng karapatan sa malinis na kapaligiran. Ang tungkulin, huwag magkalat. Mag-recycle dapat, magtanim, at sumunod sa mga patakarang pangkalinisan. Pangatlo, ito ay nagpapakita ng karapatan na maglaro at maglibang. Tungkulin, maglaro ng may disiplina, huwag manakit, huwag manira ng kagamitan, at igalang ang lugar at oras ng ibang tao. Pang-apat, ipinapakita nito ang karapatan na pumili ng relihiyon. Ang kaakibat na tungkulin ay dapat igalang ang pananampalataya ng iba, kahit naiiba sa iyong pinaniniwalaan. Panglima, ito ay nagpapakita ng karapatan na mag-aral. Tungkulin, mag-aral ng mabuti, pumasok sa klase, sundin ang guro, at ingatan ang gamit at pasilidad ng paaralan. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Basahin ang Hanay A ukol sa mga tungkulin at piliin ang kaakibat na karapatan sa Hanay B. Hanay A. Hanay B. Para sa Hanay A, una, magtrabaho upang kumita para sa pangangailangan. Narito ang mga pagpipilian. A. Malayang makapaglibang. B. Bumoto na ayon sa tamang gulang. C. Pumili ng sariling relihiyon. D. Magkaroon ng ari-arian. E. Malayang pagpapahayag. F. Bumuo o sumapi sa samahan. G. Pumili ng propesyon o hanap buhay. H. Magkaroon ng sapat na kita at kabuhayan. Ano ang tamang sagot? Ito ay H. Magkaroon ng sapat na kita at kabuhayan. Pangalawa, gampanan ng buong tapat at husay ang napiling propesyon upang umunlad ang buhay. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay G. Pumili ng propesyon o hanap buhay. Pangatlo, maging mabuti at mapanagutang kasapi. Ano ang tamang sagot? Ito ay F. Bumuo o sumapi sa samahan. Pang-apat, magpahayag ng katotohanan. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Malayang
pagpapahayag. Panglima, mapangalagaan ang mga pribadong ari-arian. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Magkaroon ng ari-arian. Pang-anim, igalang ang pananampalataya ng iba. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Pumili ng sariling relihiyon. Pang-pito, ihalal ang mga taong may kakayahan, talino at karanasan sa posisyon sa pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Bumoto na ayon sa tamang gulang. Ika-apat na araw. Paglalapat at pag-ugnay. Paano to? Sumulat ng isang journal kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga karapatan. Gamitin ang rubric bilang pamantayan sa pagmamarka. Pabaong pagkatuto. Photo quote. Panuto. Basahin at pagnilayan. Para po sa lahat, ang pantay-pantay na respeto, dignidad, kalayaan at karapatan. Mga gabay na tanong. Una, naniniwala ka ba na ang lahat ng tao, anuman ang lahi, kulay ng balat, kasarian, ay pantay sa karapatan? Bakit oo o bakit hindi? Pangalawa, bilang isang bata, may pagkakataon ba na pakiramdam mo ay hindi kinilala ang iyong karapatan? Pangatlo, magbigay ka ng isang karapatan mo bilang isang bata at ang kaakibat nitong tungkulin. Pagninilay sa pagkatuto. Paano to? Ituloy ang mga sumusunod na parirala upang makabuo ng makabuluhang pangungusap. Ang karapatan ay mga pribilehiyo at kalayaang tinatamasa ng bawat tao na dapat igalang at pangalagaan ng lahat. Bawat isang mamamayan ay may tungkulin na sumunod sa mga batas, igalang ang kapwa, at makilahok sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Kaya dapat gamitin ng wasto ang mga karapatan at gampanan ang mga tungkulin upang magkaroon ng maayos, ligtas at mapayapang lipunan. Pagsusulit. Paano to? Piliin ang angkop na tungkulin ng mamamayan na inilalarawan sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pagguhit sa katumbas na emoji. Pagmamahal sa bayan. Pagsunod sa batas. Pagtatanggol sa bansa. Paggalang sa karapatan ng iba.
pakikipagtulungan sa pamahalaan. Para sa unang bilang, masigasig na nakikilahok si Alex sa clean-up drive ng kanilang barangay. Ang tamang sagot ay pangalawa. Tumatayo at inaawit ni Juliana ang lupang hinirang kahit na siya ay nasa loob ng sinehan. Ang tamang sagot ay pangatlo. Nagbabayad ng tamang buwis si Percival. Ano ang tamang sagot? Ito ay pang-apat. Maingat si Aidan sa pakikitungo sa lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Ano ang tamang sagot? Ito ay panglima. Sinusuportahan ni Leonor ang mga programa ng pamahalaan, lalo higit kung ito ay tungkol sa mga kababaihan at bata. Ano ang tamang sagot? Ito ay mahusay, mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Ang karapatang sibil. At mga kaakibat na tungkulin ng isang mamamayan. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.